Lujeng, 300 taon na ang nakalipas. Ginamit mo ang swerte ng sangkatauhan upang patayin ang lahi naming Yetcha 8 milyon sa amin at ikinulong mo kami sa kailalimang ito. Ang ganitong paghihiganti ngayon ay ipapabayad ko sa iyo ng dugo. Patayin siya at lusubin ang Blue Planet. Ito ang kanluraning hangganan. Bawal ang mga Diyos at demonyo. Nasaan ang mga mandirigma ng Daxia? Ruyi Jinggubang, lumapit. Bigyan mo ako ng 3. Hanggat nandito si Lujeng, mga dayuhang demonyo, huwag kayong mangarap na makatapak sa Blue Planet. Puta, 300 taon na, hindi natin kayang sirain ang kanyang sumpang proteksyon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nanghihina, kahit kaunti. Kung hindi kaya ng lakas, gamitin ang isip. Ang sangkatauhan, ang pinakamahusay, ay hindi pagkakaisa, kundi pagtatalo sa loob. Si Lujeng ay may kakayahang makalangit, ano naman. Mapoprotektahan niya ang Blue Planet, ngunit hindi niya nauunawaan ang puso ng tao. Humayo kayo. Ang ating mga kaalyado ay dapat nang gamitin. Mga kasama, sa nakaraang 300 taon, upang suportahan si Lujeng laban sa pagsalakay ng mga dayuhang Yetcha, ang ating alyansa ng mga bansa ay gumastos ng 3 trilyon sa militar. At ano ang resulta? Hindi natin nakita kahit isang Yetcha. Sa tingin ko, ito ay gawa-gawa lamang ni Lujeng upang makakuha ng mga yaman isang malaking panlilinlang ng siglo. Ang sinabi ni Mr. Matsushita, sang-ayon ako rito, bakit si Luzing, na sumisipsip ng dugo ng buong Blue Planet, ay naghahari, bakit niya ginagamit ang ating pinaghirapang pera upang itaguyod ang kanyang mapanlinlang pangalan bilang tagapagligtas. Iminumungkahi ko. Naalisin agad si Lujeng sa kanyang posisyon bilang pinuno ng depensa ng Interstellar at utusan siya na umalis kaagad sa kanluraning hangganan at harapin ang paglilitis ng alyansa. Kalokohan! Kayong mga walang utang na loob, mga taksil, na itala ng alyansa, na 300 taon na ang nakalipas. Pinatay ng lahing Yetcha ang 20 lungsod. Sa Blue Planet, daan-daang milyong tao ang namatay. Si Haring Lu ang nagligtas sa atin. Ngayon, bawat boto ninyo, ay naguhukay ng libingan. Para sa buong Blue Planet, ang mga boto pabor ay lumampas na, sa 2 katlo. Ang resolusyon ng pagtanggal ay epektibo na. Agad na ipalabas ang nilalaman ng resolusyon, sa buong Blue Planet, at magpadala ng fleet sa kanluraning hangganan upang ipatupad ito. Kayo. Tiyak na magsisisi kayo. Ang kapangyarihan ito ng pananampalataya. Bakit ito nanghihina ng husto? Tanging ang pangunahing pananampalataya ng Daxia ay hindi sapat upang ayusin ang buhad. Bakit ang swerte ng sangkatauhan ay bumabalik sa akin? Suriin ang 300 taon ng account ni Luzing. Isa-isa ang mga talaan ng pagkain at supply. Gusto kong makita ng buong Blue Star kung ano talaga ang tinatawag na tagapagtanggol, kung gaano isang sekim na halimaw. Hoy, makatitiyak ka, kamahalan. Ako si Matsushita Senro ay tiyak na ilalantad ang ebidensya ng katiwalian ni Lu Feng sa publiko. Mahal na Envoy Meizu, magiging maayos ang lahat. Sumusunod ako sa iyong plano at matagumpay kong naudyok ang mga hangal na kinatawan ng alyansa. Ang gusto mo ay ibibigay ko sa iyo. Basta tulungan mo akong paalisin si Lu Feng. Tulungan mo akong buksan ang hadlang. Ang malawak na lupain ng kanlurang rehiyon ay mapupunta lahat sa aming lahi ng Yaksha. At ang silangang Hemistero ay pangungunahan mo, Jiyuan. Bibigyan kita ng selyo ng alipin ng mga demonyo. Para makontrol mo ang mga mababang Yaksha. Huwag kang mag-alala, kamahalan, hindi kita bibiguin, ngunit pagkatapos ng tagumpay. Pakitulungan mo rin ako na alisin si Serena ng Nongyuan. Ang babaeng iyon ay laging humahadlang sa akin sa pagkontrol sa buong alyansa. Si Ang hangal na taong Diaoyuan ito, akala ba niya tutuparin natin ang pangako? Kapag nasakop na natin ang Blue Star siya at ang kanyang Sakura Country, ay magiging pinakamasarap na pagkain ng ating mga mandirigma. Ang lahi ng tao ay may traidor at nakipagsabuatan sa mga halimaw. Nag-set up sila ng isang bitag para sa akin, isang pormasyon ng tiyak na kamatayan. Mabuti. Napakabuti. Mga kababayan ng Blue Star. Nagkamali ako, niloko tayong lahat. Si Lujeng ay hindi isang tagapagtanggol, siya ay isang demonyo. Ang kanyang pagbabantay sa West Border ay hindi para protektahan tayo, kundi para lihim niyang makipagsabuatan sa mga dayuhang Yaksha, ipagbili ang interes ng buong Blue Star. Nabuhay siya ng 312 tahol. Ginagamit niya ang dugo at laman ng tao para mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Pinakamalaking trader ng Blue Star. Isang grupo ng mga hangal, ilang salita lang, ay napapayag na natin sila sa ating gusto.
Talagang pinakamadaling gamitin piyesa. Kamahalan, tingnan mo, ang opinyon ng buong Blue Star ay nasa panig natin. Ito ang ganap na pabagsakin si Lu Feng. Ang depensa ng kanlurang hangganan, ganap na makuha. Sa ating kontrol. Ang pinakamagandang pagkakataon. Mahal na pinuno. Ang puso ng mamamayan ay sumusuporta. Si Lu Jeng ay nag-iisa na. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan sa pagsasalita ng buong Asul na Planeta Alliance ay ganap na nasa inyong mga kamay. Ipadala ang aking utos, simula ngayon. Tungkol sa depensa ng kanlurang hangganan, lahat ng mga supply at stockpile, gusto kong makita, kapag wala ng suporta mula sa Alliance, kung ilang araw pa kayang tatagal si Lu Jing. Jinwang, tapos na. Ang opinyon sa labas ng network ay nawalan na ng kontrol. Ang mga tao ay lahat nalinlang ng modo na iyon. Ang mga tao ay lahat nalinlang ng Biaoguo na iyon. Nalinlang ng mga masasamang tao. Ang Yuangguo ay nakipag-alyansa sa ibang mga bansa upang putulin ang supply kay Haring Lu. Kung magpapatuloy ito, si Haring Lu, mamamatay siya. Maglabas ng opisyal na pahayag. Gamit ang pinakamalakas na pananalita, sabihin sa buong Asul na planeta, sino man ang manggahas na hawakan si Haring Lu, ay kalaban ng buong bansa ng Daxia, hanggang kamatayan. Sabay-sabay na bumuo ng 3 espesyal na supply fleet, ang aming pinakamahusay na armas. Lahat ay punuin. Bilisan patungo sa kanlurang hangganan, kahit na maubos ang lahat ng kayamanan, hindi kailanman hahayaan si Haring Lu na makaranas ng kahit kaunting hirap. Mahal na pinuno, nakita mo ba? Ang Daxia ay hayagang lumalaban sa resolusyon ng buong alliance. Ito ay isang insulto sa inyo. Kapag naipadala na ang kanilang supply, si Lu Jeng ay magkakaroon ng pahinga. Lahat ng aming pagsisikap ay masasayang lahat. Dapat silang bigyan ng kaunting leksyon. Ang galing ng Daxia, mukhang ako ay masyadong mabait sa kanila. Ipadala ang utos. Makipag-alyansa sa 12 bansa ng kanlurang hangganan. Maglabas ng pinagsamang pahayag. Ganap na harangin ang paligid ng kanlurang hangganan. Lahat ng internasyonal na daanan, ipinapahayag ko. Ang dagat na iyon ay magiging military restricted zone. Anumang barko ng Daxia na maglakas loob na lumapit ay papatayin agad. Matalino ang mahal na pinuno. Ang taktikang ito ay ganap na pinutol ang daan ni Lu Zeng at nagbigay sa Daxia ng isang aral na hindi malilimutan magpakailanman. Kayo ang tunay na Panginoon ng panahong ito. Itong si Serena na tanga. Nabenta ko siya at siya ay masaya pa sa pagbibilang ng aking pera. Kapag dumating ang kagalang-galang na sugo ng Meizu, ang kanyang marangal na ulo ay ang pinakamagandang alay. Sith. Mga bansa sa kanlurang hangganan lahat ay nagpadala ng emergency na ulat. Nakita sa ilalim ng dagat malawakang reaksyon ng enerhiya at 300 taon na ang nakalipas ang datos bago ang pagsalakay ng yaksa. Kalokohan. Ipasa ang utos ko, lahat ng ulat ng abnormal na galaw ng halimaw sa hangganan, lahat ay isil at sirain sa lugar. Walang isang salita ang dapat tumagas, sino man ang magsasalita ay parurusahan bilang pagtataksil sa bayan, agad na papatayin. Opo. Lu Feng a Lu Zeng, akala mo ba talaga ang mundong ito kailangan ka bilang tagapagligtas? Hindi. Kailangan lang nito ng isang masunuring puppet at isang bagong Diyos. Lu Feng, huwag nang maghintay. Nakita mo ba? Ito ang ginamit mo ang iyong buhay upang protektahan sa loob ng 300 taon na mga langgam. Hindi nila kailangan ang iyong proteksyon. Itinuturing ka nilang manloloko peste. Pakinggan mo ang hadlang na ito, tunog ng pagkasira. Parang ba ang iyong pusong pinakain sa aso, tunog ng pagkasira? Titingnan ko kung sapat ba ang tibay ng iyong buto. Pinoprotektahan ko ang lahat ng nilalang sa mundo. Hindi isang bansa, hindi isang lahi. Hanggat may isang tao na naniniwala sa akin, ipagpapatuloy ko ang pagprotekta hanggang sa huli. Protektahan hanggang sa huli. Ang mga taong pinoprotektahan mo ang kanilang pananampalataya sa iyo ay patuloy na humihina. Sila mismo ang para sa atin nagbukas ng daan. Kapag nasira ang hadlang, kami ang unang kakainin ka naming bobo na tagapagtanggol. Dito ay ang lehitimong ruta ng supply ng Daxia. Sumusunod ako sa pinakamataas na utos ng bansa para sa tagapagtanggol ng Asul na planeta. Sa loob ng 300 taon ang Diyos digmaang Lu Jeng. Maghatid ng mga supply ito ay mula sa alyansa ng Asul na planeta. Kolektibong desisyon ay parusa sa taksil na si Lu Jeng. Daxia ay gustong lantaran makipaglaban sa buong mundo. Ito ay pagsalakay. Muli akong nagbabala. Kung may maglakas loob na sumulong ng isang hakbang, agad kaming magpapaputok. Sunog. Kami ay napalibutan, ang nabigasyon at komunikasyon ay lahat malakas na interference. Ang kanilang apoy ay masyadong malakas. Nagpapatuloy ang labanan. Lahat ng fleet patuloy na atake. Samantala, ang diplomatikong tanggapan ay agad na sa Asul na Planeta Alyansa. Maghain ng pinakamatinding protesta. Titingnan ko kung sino ang magkakaroon ng lakas na pumatay sa tagapagtanggol ng sangkatauhan. At pasanin ang walang hanggang sumpa. Ang supply ni Haring Lu. Hindi isang butil ng bigas ang dapat mawala. Tigilan na ninyo ang pakana ng lahing yaksa ay higit pa sa inyong iniisip. Kung babalik kayo ngayon ang sangkatauhan ay may isang pagkakataon pa, 300 taon na pagbabantay. Talagang mali. Ha 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 ha, Lu Jeng, wala ka na. Pinagtaksilan ka ng iyong pinoprotektahan. Ang iyong kapangyarihan ay nauubos na.
Dumating na ang iyong wakas. Mga alipores, sugod. Punitin siya. Lamunin siya. Huwag kang mag-alala, Haring Lo. Ang dakilang siya ay laging nasa likod mo, sumusuporta sa'yo. Hindi, may mga tao pa ring naniniwala sa akin. Sa likod ko ay ang mga kababayan na nagtitiwala at gumagalang sa akin. Hanggat hindi nawawala ang kanilang pananampalataya, ako, si Lu Zheng, ay hindi mamamatay. Sa aking pangalan, tinatawag ko ang mga espiritu ng dakilang siya. Imposible. Ang iyong pananampalataya ay humihina. Saan mo nakuha ang kapangyarihang iyan? Upang tawagin ang hukbo ng mga espiritu. Hindi nyo maintindihan. May isang kapangyarihan na tinatawag na pamana. Ang sinumang sumalakay sa aking lupain ay walang kapatawaran. Baliw. Baliw siya. Takbo. Mga manonood, malapit na tayong dumating sa maalamat na kanlurang hangganan na ipinagtatanggol ni Ji Luseng. Sa loob ng 300 taon, siya ay laging nagsasabing, may mga dayuhang halimaw na sumasalakay dito. At dahil dito, humiling siya sa buong mundo ng napakaraming supply. Ngayon, sasama tayo sa investigasyon ng alyansa upang alamin ang tunay na katotohanan. Ang katotohanan ay, ito ay isang 200 taong malaking panlilinlang. Sa harap ng buong mundo, itutulak ko ang tagapagtanggol na ito, pababa sa putik. Lu Zheng, nagulat ka ng maling sitwasyon, dinaya mo ang alyansa, nagsamantala ka sa pondo, napakalaki ng iyong kasalanan. Sa ngalan ng Blue Planet Alliance, Supreme Council, ibinibigkas ko sa iyo ang pinal na hatol. Lu Feng, lumuhod agad at tumanggap ng utos. Sundin ang alyansa sa iyong kasulatan ng pagtatanggal. Ang kasulatan ay epektibo kaagad. Lu Zheng, bigyan ka namin ng 3 minuto upang isuko ang lahat ng kontrol sa interstellar resources. Umalis ka sa West Frontier Defense Line. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng tao sa Blue Planet, lumuhod at humingi ng tawad. Lu Zheng, gamit ang mga nakaw na resources. Sa loob ng dakilang siya. Ilang pribadong palasyo ang itinayo mo? Ang tinatawag na Yasha, ginawa mo ba ito gamit ang genetic technology, partikular na ginamit upang takutin ang alyansa? Sa pangloloko mo sa buong sangkatauhan sa loob ng 300 taon, may gusto ka bang ipaliwanag? Lahat ng pondo ng militar ay naging nasa ilalim ng inyong mga paa. Ang hadlang na ito, naging isang pader ng laman at dugo na humaharang sa mga halimaw at sa pagitan ninyo. Kung ako ay aalis, ang hangganang ito ay tiyak na masisira. Sa oras na iyon, ang mga dayuhang Yasha ay agad na lalampas sa kanlurang hangganan. Ngayon, tumigil na, may oras pa. Si Lu Zheng na maliit na nilalang ay matapang. Sumasang-ayon ako. Siyempre sumasang-ayon. Lu Feng, nakita mo na ba? Lahat ng mamamayan ng Blue Star, halos nagkakaisa na patayin ka. Ito ang kalooban ng bayan. Ito ang resulta ng 300 taon mong pagtatanggol. Ikaw ang dapat patayin ng lahat, sinungaling at peste traidor ng bayan. Sino ba ang akala mo? Hindi mo ba sinasabing pinoprotektahan mo ang sangkatauhan? Hindi mo ba sinasabing binabantayan mo ang hangganan sa loob ng 300 taon? Ngayon, gusto ka ng sangkatauhan na mamatay. Ang mga taong pinrotektahan mo ay personal kang itutulak sa kamatayan. Sumusuko ka ba? Bilang ng boto, 32354. Pinaalis nila si Lu Zheng. Ang sangkatauhan na pinag-ingatan niya ay tinuring siyang pinakamaruming basura. Utos, Kunlun, Taishan, Long Yuan, 3 interstellar fleet. Ay activate ang pinakamataas na antas ng alerto tungo sa kanlurang hangganan ng buong bilis. Sa anumang halaga, lampasan ang blockade at iuwi ang ating Diyos ng digmaan. Sino mang hamarang ay kaaway ng Dasiya hanggang kamatayan. Opo. Ayaw pa rin niyang umalis. Kung ganoon, sugurin natin siya. Kunin siya na parang patay na aso at sapilitang alisin. Tingnan natin hanggang kailan magpapanggap ang sinungaling na ito na nagkunwari sa loob ng 300 taon. Sinira ninyo ang aking pananampalataya, pinutol ang aking supply, niyurakan ang aking dignidad. Sasabihin ko sa huling pagkakataon, kapag nasira ang harang, lalabas ang yaksha, mawawasak ang kanlurang hangganan, at magiging pagkain ng mga tao. Nagbibigay katwiran ka pa. Patayin siya. Kung ganoon, ngayon, ako si Lu Zheng ay nanunumpa. Mula ngayon, ang kanlurang hangganan ng Blue Star ay wala ng kinalaman sa akin. Lu Zheng, ano ang gusto mong gawin? Magrebelde ka ba? Bumoto lang kami na patayin ka. Sisirain mo na ba ang buong kanlurang hangganan? Ang sariling gawa ay may sariling bunga. Salamangka, iyan ay salamangka. Marunong nga siya ng salamangka. Ulihin siya. Itayo muli ang puso ng harang ngayon. Ipagpatuloy ang inyong lakas ng pananampalataya. Baka mabuhay pa kayo ng ilang araw. Huwag maniwala sa kanyang kasinungalingan. Nagpapalakas lang siya ng loob. Wala na siyang magagawa. Lahat ng tropa, sunod sa utos, at Alinsunod sa pinakamataas na utos ng Dasiya. Sasanduan namin si Haring Lu pauwi. Lahat ng humaharang, papatayin ng walang awa. Mga tao ng Dasiya. Dumating na sila. Sasanduan nila siya. Haring Lu, huli na kami. Pinagtiisan ka namin. Hindi huli. Ang mahalaga, nakauwi ka. Lumipad at bumalik sa dakilang siya. nanalo tayo. Pinaalis natin ang naninirahan sa Blue Star sa loob ng 300 taon na peste. Ating mismong nabawi ang depensa. Kontrol nito.
Ang tagumpay ay atin. Hahaha, tama si Marshall Law. Bawat boto na ibinoto ninyo ngayon, bawat salitang sinabi ninyo, bawat hakbang na pumilit sa kanya na umalis, ay naguhukay ng libingan para sa buong Blue Star. Mahal na sugo ng Meizu. Nakita mo ba? Umalis na si Lu Zeng. Nasira na rin ang barrier. Ang ipinangako ko sa iyo, lahat ay nagawa ko. Ipinangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang salita ko ay batas. Kapag nilupig na ng ating hukbo ang kanlurang teritoryo, makakakuha ka ng pabor. Ang taong ito ay kapaki-pakinabang pa. Kapag nilamon natin ang bansang ito, saka natin siyang haharapin. Mahal na pinuno, ngayon na ang tamang panahon para ipakita mo sa buong mundo ang kapangyarihan ng ating bansa, ang pinakamagandang pagkakataon. Agad na ipadala ang iyong ikapitong fleet ng buong bilis patungo sa kanlurang teritoryo at kunin ang mahinang depensa. Hayaan ang buong Blue Star na makita kung sino ang tunay na namumuno sa mundong ito. Utos, ikapitong fleet, magpatuloy ng buong bilis. Tatanggo sa depensa ng kanlurang teritoryo. Alarma! Sa likod kaliwa, direksyong alas 6, hindi kilalang target na may mataas na bilis lumampas sa likurang depensa. Bilis, Mach 3.2. Ito ay mga Yasha, mga lumilipad na Yasha Vanguard. Paano nila tayo naabutan sa stratosphere? Dapa. Ingat. Ang Yasha kanina nawala. Ang katawan ng eroplano. Naayos na rin ang katawan. Patuloy na lumipad. Ang mga walang utang na loob na iyon ay pinalayas ang mga Diyos, tulad ng basura. Hindi nila alam kung ano ang nawala sa kanila. Nakakalungkot na eksena. Ngunit protektado niya ang dakilang siya, kaya ba niyang protektahan ang buong Blue Star? Ang sirang barrier na iniwan ni Lu Zeng ay ganap nang nawala. Mga mandirigma, ang Blue Star ay magiging ang ating pangangaso. Mayroong pinakamasarap na laman doon, pinakamahihinang kaluluwa. Unang target, forepost ng Wangchuan Bay. Ikalawang target, magandang West Coast. Gamit ang dugo ng mga hangal na iyon, ipagdiwang natin ang ating muling pagsilang. Humanda sa pagyurak sa Blue Star. Sige, lumakad na. Ulat, mahal na pinuno. Nakarating na kami sa itinakdang lugar. Dito, tahimik ang dagat. Wala kahit isang anino. Ito ay nagpapatunay na ang tinatawag na mga dayuhang demonyo ay isang kasinungalingan na ginawa ni Lu Zeng at dakilang siya sa loob ng 3 taon. Komandante, 0 dagat, komandante, dagat 0 dagat. Ito ay mangga halimaw ng Interstellar, ang mangga Yasha. Bumagsak ang shield sa Sector A, may butas na napunit sa Sector B, pumasok na sila. Pinuno, ang lahi ng Yaksha, totoo sila. Mahal na pinuno, gabi na ano ang emergency? Song Siakwan lang. Ito ang ipinangako mo sa akin. Payapa at walang gulo. Wala na ang aking outpost. Isang buong base ng mga sundalo. Wala na lahat. Paano nangyari ito? Ito ay trahedya ng Lanxing. Pinilit si Lu Zeng na umalis sa Lanxing, pinilit na gibain ang kanyang itinayong depensa sa kanlurang hangganan. Hinimok ang buong mundo na sabihin, ang dayuhang demonyo ay kasinungalingan, hindi ba lahat ito ay ikaw, obra maestra ni Song Siakwan lang? Paano naging kasalanan ko ito? Pinuno Serena ay hindi na maisip ng buong mundo. Ang diktadoryang pamumuno ni Lu Zeng, siya mismo ang sumuko sa responsibilidad na protektahan ang Lanxing. Ang sakripisyo ng mga sundalo ng Piao Liangguo, labis kaming nagdadalamhati. Ngunit, ang utang na ito dapat ibilang sa takas na iyon, sa ulo ni Lu Zeng. Tumigil ka. Ikaw na walang hiya na manloloko. Kung hindi dahil sa iyo, ang depensa sa kanlurang hangganan ay matibay na parang bakal. Kung hindi dahil sa iyo, ang aking mga sundalo ay hindi mamamatay. Ngayong nangyari na ito, walang saysay ang pagtatalo. Mahal na pinuno, dapat tayo ngayong magkaisa magkasama. Tama na, ayaw ko nang marinig mula sa iyo. Kahit anong walang kwentang salita, Song Siakwan lang. Simula ngayon, ang iyong bansa. 3 bilyon pambayad sa militar, bilang kompensasyon. Pinuno, sobra ba ito? Hindi ito usapan, kundi isang abiso. Kung hindi mo ibibigay, ang iyong bansa ay maghintay na masira. Naiintindihan ko. Mahal na pinuno, ngayon tayo. I activate ang pinakamataas na war plan. Parusa ng langit, tipunin ang lahat ng super soldier. Ika-8, ikatlo, ika-5 fleet. Lahat ay magtipon sa kanlurang baybayin. At agad na kontaken ang Dacia Guo. Papuntahin si Lu Zeng na bumalik. Pinuno, ito. Noong una tayo ay bumoto upang patayin siya. Ano naman, siya ang tagapagtanggol ng Lanxing. Protektahan tayo ay kanyang tungkulin. Sabihin sa Dacia Guo. Ito ay mula sa Lanxing Alliance, pinakamataas na utos. Papuntahin si Lu Feng ng mag-isa, agad na pumunta sa kanlurang baybayin. Pagkatapos ng digmaan, saan siya dapat bumalik, saan siya babalik, ang paglilitis na dapat niyang harapin. Walang dapat mawala. Huwag mong banggitin ang paghuhukay ng libingan. Iyon ang sumpa ni Lu Zeng. Ngayon, kailangan niyang bumalik upang punan ang butas na ito para sa amin.
Mahal na pinuno. Tapos na ang lahat. Ang tatlong fleet ay lubusang nawasak, 12 lungsod sa West Coast, lahat ay bumagsak. Ang baluti ng mga yaksa ay hindi tinatablan ng anumang armas. Ang ating mga sandata ay hindi makapinsala sa kanila. Hindi. Imposible. Mayroon tayong pinaka-advance na sandatang pangkalawakan. Mayroon tayong milyong-milyong sundalo. Paano tayo natalo ng ganito kabilis? Kasalanan lahat ni Luzing. Sadyang hindi niya tayo sinagip. Gusto niya tayong makitang mamatay. Kontaken mo agad. Ang pinakamataas na command center ng Waksha. Gusto kong kausapin si Luzing ng personal. Mahal na pinuno, nakatawag na tayo 17 beses, hindi sinasagot ng Waksha. Ngayon, magpadala ng tao para hanapin si Luzing. Kailangan siyang ibalik. Sabihin sa kanila, kung hindi magpapadala ng tropa si Luzing, makikipag-alyansa ako sa lahat ng natitirang bansa laban sa Waksha at magpapatupad ng kumpletong pangkalawakang blockade. Gawin silang kaaway ng buong Blue Star. Panagutin sila sa pagkawasak ng lahat ng sangkatauhan. Kalasag. Paputukan. Patayin sila ng todo. Mga tao, kayo'y mga cute. Ang inyong sirang kalasag hindi na magtatagal. Gagapangan ko ang 10,000 bundok, inumin ko ang dugo ng mga taga-art. Ang ikatlong linya ng depensa ay bumagsak na rin. Kung magpapatuloy ito sa loob ng 3 araw, makakarating si Guji sa Yongzhou City. Ang ating ion cannon ay hindi makapasok sa baluti ng buto ni Guji. Ang antimatter cannon ay nasa daan pa, hindi natin siya mapipigilan. Makinig kayo, Linfeng at Zhaoguo. Bumalik na si Haring Lu. Dumating na siya sa pinakamataas na command center ng Kyoto. Dumating na ang ating pag-asa. Anong pag-asa? Walang kwenta. Isang taong umalis sa Waxia. 300 taon na ang nakakaraan. Anong alam niya sa digmaang pangkalawakan? Ang 30,000 kapatid sa likod ko ay sumunod sa akin na nakipaglaban sa hangganan sa loob ng 20 taon. Ang kanilang mga buhay ay ginawa sa pamamagitan ng kanilang sariling mga espada, hindi sa pamamagitan ng ilusyong pag-asa. Ako si Zhao Guo. Nagbabantay sa silangang hangganan sa loob ng 20 taon. Pumapatay ng mga demonyo at halimaw, tanging ang ion cannon sa aking kamay ang pinaniniwalaan ko. Ang sasakyang pangkalawakan sa ilalim ko. Ang mga kapatid na kasama kong humarap sa kamatayan, hindi ako naniniwala sa Diyos na biglang babagsak mula sa langit. Gusto niyang mag-utos sa 3 sangay ng militar pangkalawakan ng Waxia. Gusto niyang utusan ang aking 30,000 anak ng hangganan. Kausapin muna ako ang espadang pumapatay ng demonyo ni Zhao Guo kung papayag ba ito. Mga kasama, ako, si Qin Shu, sa pangalan ng Western Theater Command ng Great Xia, bilang kataas-taasang commander, ay formal na nagmumungkahi na si General Luzing ang pumalit bilang kataas-taasang pinuno ng sandatahang lakas ng Great Xia. Ano? Magbitiw? Biro lang ba to? Commander Chin, baliw ka na ba? Ang mga usaping militar, hindi dapat paglaruan. Tutol ako. Inshu, nirerespeto ka namin, ngunit ang proposal mo, ako, si Lin Feng, ang unang hindi papayag. Ang mga kasamahan ko, ay hindi rin papayag. Lin Feng, walang galang ka.
300 taon na ang nakalipas, para protektahan ang Great Xia, si Haring Lu ay nag-iisang pumunta sa kanluran, at ipinagtanggol ang buong sangkatauhan. Sa loob ng 300 taon ng kapayapaan, ang tagumpay na ito, sino ang makakapantay? Ang alam ko lang, pag alis niya, ang nagtanggol sa lupaing ito, ay kaming mga kapatid na nagbuwis ng buhay. Ang ginintuang hadlang ni Haring Lu ay mabisa, ngunit kaming mga taga Great Xia ay hindi naniniwala sa mga Diyos, naniniwala lamang kami sa aming sarili, sa mga rifle naming, at sa bilyon-bilyong tao, sa likod namin. Mas naniniwala kami, sa lakas ng mga kapatid. 300 taon na ang nakalipas. Bakit ako pumunta sa kanluran? Dahil ang mga yaksa, kung sila'y dumaong sa kanlurang baybayin at dadaan sa kanlurang hangganan, ang susunod na target ay tiyak na ang Great Xia. Sa oras na iyon, haharapin natin, hindi lamang ang mga halimaw sa libu-libong bundok, kundi pati na rin ang malakas na kaaway mula sa dagat. Upang hindi malagay sa alanganin ang Great Xia, at upang bigyan tayo ng 300 taon upang umunlad, ay ginawa ang desisyong sumalakay sa kanluran. Hindi ito desisyon ko lamang, ito ay desisyon ng lahat ng ninuno ng Great Xia noong panahong iyon. Hindi para sa mga taga-kanluran, sa simula't simula, ay para sa atin, mga sariling tao ng Great Xia. Maganda ang sinabi, desisyon. 300 taon upang umunlad, kung gayon sabihin mo sa akin, sa 300 taon na ito, ang dugo ng mga anak ng Great Xia, ay peke ba? Ngayon, ang Daxia, ang kapayapaan sa hangganan, ay hindi nakamit sa pamamagitan ng walang kwentang desisyon, kami-kaming mga kapatid, sa pamamagitan ng bayoneta at dugo, sa bawat bata't murang buhay, na sa pilitang mula sa mga halimaw, na inagaw mula, sa kanilang mga bibig. Gusto nyo kaming magbitiw ng kapangyarihang militar? Pwede. Maliban kung mapatunayan mo ang iyong lakas ay karapat-dapat sa mga tao ng Daxia sa 300 taon ng sakripisyo. Patawarin mo po, Haring Lu. Patawarin mo po, Haring Lu. Si Lin Feng. Nag-aalala lang siya sa hangganan. Wala siyang intensyong mang-insulto. Pakiusap po. Huwag magalit. Bakit ako magagalit? Maitapang, naglakas loob na mag-alinlangan, hindi sunod-sunuran. Ito ang anggulugod ng Defense Force ng Daxia. Tinatanggap ko ang iyong tanong, Hari. Ngunit, hindi ako nakikipagtalo sa salita. Ang ginagawa ko lang ay Ulat ang depensa ng Qinyang ay nasa panganib, ang Haring Halimaw na si Guji personal na pinamumunuan ang milyong hukbo ng mga paru-parong buto, nasa pintuan na ng lungsod. Ang energy shield ng lungsod ay malapit ng mabutas, 3 milyong kababayan sa loob ng lungsod, nasa bingit ng panganib, mga bantay. Agad magtipon, unang Interstellar Marine, unang Brigade ng Orbital Airborne, lahat ng Interstellar Fighter ay lumipad, sumunod sa akin upang tulungan ang Qinyang bilisan. Opo. hindi na kailangan. Lu Zheng, ano ang ibig mong sabihin? 3 milyong buhay ito, hindi ito ang lugar para magpakitang tao. Mayroon kaming antimatter orbital cannon ion, cannon groups at 3 interstellar fleet. Bakit hindi tayo pwedeng lumaban? Kung pupunta kayo, kamatayan lang. Ang inyong interstellar weapons, hindi kayang sirain ang depensa ng antas ng Haring Halimaw. Ikaw, naglakas loob kang maliitin ang defense force ng Daxia. Iyon ay ang Haring Halimaw na si Guji. Sa loob ng 300 taon, marami tayong namatay sa ang mga Diyos ng digmaan sa kanyang mga kamay. Hindi bababa sa 10. Ikaw lang lalawigan ng Qinyang. Sapat na ako mag-isa. Baliw. Baliw ka talaga. Manahimik ka, Lin Feng. Naniniwala ako kay Haring Lu. Lahat tayo, dapat maniwala kay Haring Lu. Ang maniwala o hindi ay walang kahulugan. Ito ay teleportasyon. Paano tayo nakarating dito? Ngayon, tingnan ninyong lahat ito. Ang sinumang mangahas na salakayin ang teritoryo ng Daxia, kahit gaano kalayo, papatayin. Mga langgam na tao. Nagtatago sa isang wasak na lungsod. Ang lakas ng loob. Isang pagaspas lang ng aking pakpak. Wala nang matitira sa inyong lungsod. Dakilang tagapag-alaga ng imperyo ng Daxia, 300 taong kabayanihan na nabubuhay pa, 10,000 milya ng lupain. Ngayon, may mga has dumating upang insultuhin ang aking mga kababayan, yurakan ang aking teritoryo. Ako, Haring Lu Zheng, ay nag-aanyaya sa lahat ng mga bayani. Sumama kayo sa akin, para sa bayan. Umatay ng mga kaaway.
Diyos ko. Iyon ay ang lahat ng mga sundalo na namatay sa imperyo ng Daxia sa hangganan ng kalawakan sa loob ng 300 taon. Si Commander Wang mula 302 taon nakaraan. Si Kapitan Lee mula 100 taon nakaraan. At ang matandang Diyos ng digmaan na sumabog ang kanyang barko 7 taon nakaraan para iligtas ang mga sibilyan. Iyon ang aking ama. Ang angkan naming Jiao, ang mga kaluluwang lumaban at namatay sa maraming henerasyon. Susunod kami sa utos ni Haring Lu. Patay, 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 patay. Kahit multo pa kayo, lipulin ko kayo sa isang hampas. Imposible. Hindi maaari. Anong kapangyarihang ito? Imposible. Paano ninyo nagawang labanan ang aking kapangyarihan ng lumalamon ng kaluluwa? Anong klaseng bayani ang nagtatago sa likod? Sino ka? Lumabas ka at harapin mo ako, isa-isa. Sa iyo? Karapat-dapat ka ba? Komandante Lin, nakikita mo na ba ngayon? Ito ang kapangyarihan ni Haring Lu. Hindi niya nakalimutan ang inyong sakripisyo. Sa katunayan, ginawa niyang hindi nasayang bawat patak ng dugo. Pinapanta niya ang lahat ng mga kaluluwang namatay para sa bayan upang masaksihan ang maunlad na panahon at mabawi ang utang na dugo. Ako, Lin Feng, ay bulag. Ang inyong general, Lin Feng. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Nabulag ang aking mga mata. Naglakas loob akong pagdudahan si Haring Lu. Mas masahol pa ako sa hayop. Mangyaring parusahan ako, Haring Lu, handa akong mamatay ng 10,000 beses. Tumayo ka na. Kung hindi mo ako parurusahan, Haring Lu, ang aking puso ay hindi mapakali. Ang mga salita kahapon, mula noong ako ay sumali sa hukbo, ang pinakawalang hiyang sinabi. Ang iyong ganitong pagkabayani ay dapat manatili sa larangan ng digmaan. Hindi dapat sayangin dito. Tumayo ka na. Haring Lu, Sa susunod, huwag gamitin ang iyong kamangmangan sa paghuhusga ng aking kakayahan. ang inyong general. Susundin ko ang iyong turo. Mula ngayon, nais kong maging iyong alipin, Panginoong Changsheng. Sa pamamagitan ng apoy at tubig. Hindi ako tatalikod. Ang banal na kapangyarihan ni Haring Lu. Nasaksihan namin ng aming sariling mga mata. Humahanga, ngunit, ang pagpapalaya sa lalawigan ng Qingyang ay isang patak lamang sa karagatan. Ang 7 malalakas na kuta ng silangang Jin. Sa sandaling ito, 3 na ang nawala. Ang pintuan ng hilagang lupain ay bukas na. Ang mga tao ay pinapatay. Si Haring Lu ay tumawag ng mga espiritu ng mga bayani. Mapoprotektahan ang isang lalawigan. Maaari ko bang itanong? Mapoprotektahan ba? Ang 9 na probinsya ng dakilang siya. Jiao Kuo, ikaw ay walang pakundangan. Narito si Haring Lu. Paano ka maglalakas loob na magkalat ng maling balita dito? Sa tingin mo ba ay hindi kaya ni Haring Lu? Kung hindi maipakita ni Haring Lu ang sapat na paraan upang patatagin ang mundo, mga pamamaraan ng kidlat at pulok, sa pamamagitan lamang ng tagumpay na ito sa isang lalawigan, paano niya mamumunuan ang 3 hukbo? Paano niya mapapayag ang buong mundo? Mabuti. Gusto mong makita? Pagbibigyan kita at makikita mo ng sapat. Tunay na matapang si Haring Lu. Naglakas loob ako. Mangahas na magtanong, Haring Lu, anong uri ng banal na kapangyarihan ang inihanda mo upang pigilan ang malaking alon? Kami ay handang kilalanin si Luwang bilang kataas-taasang commander ng interstellar na 3 hukbo ng Daxia. Kataas-taasang commander, susunod kami hanggang kamatayan. Mabuti. Dahil kinikilala ninyo ako bilang inyong general, dapat ninyong sundin ang aking mga patakaran. Ang aking kapangyarihan ay hindi walang hanggan. Ito ay nagmumula sa lupaing ito. Nagmumula sa mga walang hanggang bayani ng Daxia. At higit sa lahat, nagmumula ito sa inyong bawat isa. Pananampalataya, kung kayo ay may pananalig sa akin ng isang bahagi, ang proteksyon ng Daxia ay lalakas ng isang bahagi. Kung gaano katatag ang inyong paniniwala, lalalong lalakas ang aking kapangyarihan. Di malapitan ng anumang kapangyarihan. Hahayaan ang lahat ng halimaw na sa labas ng hangganan ay magiging alikabok. Ako si Lin Feng, ay sumusumpa sa pamamagitan ng mga tapat na espiritu ng angkan kong Lin sa buong buhay ko. Susunod lamang ako sa utos ni Luwang. Kami ay handang kilalanin si Luwang bilang aming pinuno, hindi magbabago kailanman. Simula ngayon, sa loob ng Daxia, bawal ang masasama. Ito ang sinabi ninyo na ang paniniwala na nagtitipon-tipon tulad ng dagat
Ito ang hadlang ng banal na kaharian. May dalawang layer, panloob at panlabas. Ang panlabas ay humahadlang sa mga kaaway. Ang sinumang masamang nilalang na tumapak sa lupain ng Daxia ay dapat munang harapin ang paghihiganti ng mga bayani. Ang panloob ay pumapatay ng mga kasamaan. Lahat ng nasa loob ng natitirang masamang enerhiya ay lilinisin agad. Paghihiganti ng mga bayani. Ang pintuan na kakahiwalay lang sa kanlurang hangganan ay gumaling ng mag-isa. Lahat ng mga demonyong sumugod ay bumangga sa isang di nakikitang pader at naging dugong ulap. Ang hilagang hangganan ay nasa panganib. 1,000,000 demonyong lobo ng yelo ay sumasalakay sa hangganan. Ngunit sa sandaling tumawid sila ng isang hakbang ay biglang nasunog. 1,000,000 demonyong lobo ay naging uling sa isang iglap dagat silangan. 3 nawawalang fleet ay muling nagpakita. Sabi nila, ang hukbo ng mga demonyo sa dagat ay parang kumukulong tubig, lahat ay sumingaw. Ako dati ay talagang nag-isip na gamitin ang 3 pasang maharlikang kapangyarihan para pilitin ang mga Diyos. Ako ay isang tunay na tanga-banal na kaharian. Ito ang sinabi ni Luwang na, ang paniniwala na nagtitipon-tipon tulad ng dagat ay ang hangganan ng banal na kaharian. Kami ay talagang nakasaksi sa pagsilang ng isang mito. Ngayon, sino pa, sa posisyon ni Luwang bilang pinuno, ay may pagtutol? Kami ay handang mamatay para kay Luwang mamatay ng walang pagsisisi. Ito ay ang shell na ginawa ni Lu Zeng, mukhang parang hindi naman ganoon kagaling. Kanglong, wasakin mo ito para sa akin. Hari, Ang isang maliit na barrier. Sa harap ko ay isang piraso lamang ng papel ng bintana. Tingnan ng isang welga. Ang west gate ng Great Sia. Kasama ang mga tao sa loob. Sabay-sabay na durugin. Imposible. Talagang imposible ito. Ang aking mapangwasak na dragon breath. paano muli? Gamitin ang lahat ng iyong lakas para sa hari. Hindi ako naniniwala na mayroong shell sa mundong ito na hindi masisira. Ano ang kapangyarihang iyon? Ang aming West Coast Shield. Sa ilalim ng pagsalakay ng mga yasha ay hindi tumagal ng 10 minuto. Lu Zeng, ikaw na duwag. Kung may kakayahan ka, lumabas ka at labanan ang hari. Ang pagiging isang pagong na nagtatago ng ulo, anong galing iyon? Dahil hindi ko kayang kainin ang matigas mong buto. Kaya pupunta muna ang hari upang ang iyong mga kaalyado ay punitin ng paisa-isa. Tingnan ko kung ililigtas mo sila. Chief, natukoy ang isang napakataas na reaksyon ng enerhiya. Ang target ay ang aming West Coast Defense Line. Ang mga yasha ay darating sa atin. Walang problema. Si Lu Zeng ay talagang may ganoong kapangyarihan. Kaya niyang pigilan sina Kanglong at Meizu. Kaya niya tayong iligtas. Chief, ngunit ang Great Xia ay hindi tayo pinapansin. Nagpadala ako ng mga espesyal na sugo noon pa man, na may pinakamataas na direktiba ng alyansa sa Western Frontier. Basta mahigpit tayo, si Lu Zeng ay tagapagtanggol ng Blue Star. Ito ang kanyang responsibilidad. Hindi niya matiis na makitang mawala ang sangkatauhan. Basta siya ay kumilos, ang ating West Coast ay may iligtas. Naiintindihan, Chief, tiyak kung gagawin na si Lu Zeng ay susunod sa akin ng maayos. Kung hindi, i-activate ang Interstellar Blockade Contingency ako. Ang Plenipotentiary Ambassador mula sa Shugo na kumakatawan sa pinakamataas na pinuno ng Blue Star Alliance ay naghahatid sa inyo ng ultimatum. Ito ay isang ultimatum. Narinig ko ba ng tama? Ultimatum. Ang batang ito, ang kanyang utak ba ay kinagat ng yasha? Noong mag-audit, pinaalis mo kami. Ngayon, ang iyong bahay ay ninakawan, halos maalis ang iyong shorts at pumunta ka rito upang mag-utos. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Mga tao ng Great Xia. Uulitin ko, ang pinakamataas na direktiba ng alyansa ay limitahan si Lu Feng sa loob ng 10 minuto na agad na alisin ang mapahamak na barrier na ito. Isuko ang lahat ng kapangyarihan ng Great Xia at personal na mamuno sa mga tao upang tumulong sa West Coast. Walang pagkakamali, kung hindi, alyansa ay maglalapat ng pinakamataas na paghatol sa inyo sa ilalim ng batas ng pagtataksil sa planeta. Anong klaseng tao ka? Ngayon, ang iyong sarili ay pinalo hanggang sa umihi at umae. At naalala mo kami, umalis ka. Anong krimen iyan? Mawawasak ang inyong bansa. Tingnan ninyo ang inyong itsura. Mga walang utang na loob. Lumalabag kayo sa utos ng alyansa. Sunog. Wasakin ang basag na kalasag na ito. Gusto kong malaman nila, sino ang tunay na Panginoon ng planetang ito? Umuwi ka at sabihin sa iyong amo, Serena, ang pintuan ng dakilang siya ay para sa mga kaibigang may matapang na loob, hindi para sa mga tulad ninyo, nagmamakaawa na parang aso, at nangangagat kapag tumalikod ka, para sa mga duwag na asong ulol. Ngayon, babaliin ko lang ang iyong binti, kung muli kang lalait sa dakilang siya, tumahol ka. Pupugutan kita ng ulo, isabit sa ating tore, bilang parol, ngayon. Lu Feng, paano ka nang ahas? Paano mo nagawang hindi iligtas ang namamatay? Akala mo ba, wala na akong magagawa sa iyo? Ikaw na mamamatay tao at huwad na Diyos. Mahal na pinuno, ang galit ay hindi makakatalo sa mga Diyos. Dahil ang marahas na paraan ay nabigo na. Bakit hindi natin subukan ang ibang paraan? Anong paraan? Kailangan ko bang pumunta? Lumuhod at magmakaawa sa kanya? Ako ay kabilang sa Blue Star Alliance. Ang kataas-taasang kumander. Hindi ko kaya. Hindi, syempre hindi mo kailangang lumuhod.
tayo, pipilitin natin ang buong sangkatauhan na buksan niya ang pinto, gamit ang pinakamahalaga sa kanya, ang reputasyon at moralidad. Pipilitin siyang sumunod. Dubi, hindi ba si Lu Zheng ay ipinagmamalaki ang sarili bilang tagapagtanggol na Diyos, tagapagligtas ng sangkatauhan? Siya ay may kapangyarihan ng mga Diyos. Ngunit pipiliin niyang protektahan ang mga tao, ang katawa-tawang moralidad at kabutihan. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Mahal na pinuno. Sa buong mundo, may bilyon-bilyong nakaligtas na refugee. Sila ay nakakalat sa iba't ibang silungan. Araw-araw naghihintay ng kamatayan sa kawalan ng pag-asa. Kailangan lang nating gawin ang isang bagay, sabihin sa kanila. Dakilang siya ang tanging ligtas na lugar. Ang ibig mong sabihin ay, Ilunsad agad ang pandaigdigang propaganda attack. Suhulan ng lahat ng interstellar mga influencer at media. Mga pekeng video ng lihim na pagtanggap ng mga refugee. Ikakalat na si Lu Zheng ay malambot ang puso. Nang lihim na binuksan ang chismis tungkol sa side door ng barrier. Sabihin sa lahat ng refugee, kung tatakbo sila sa hangganan, si Lu Zheng ay magkakaroon ng label na malamig na berdugo, permanenteng ididikit sa kanila. Isipin ninyo, kapag milyon-milyon, 10-10 milyon, walang sandata, matatanda, babae, bata, na may huling pag-asa, lumuhod sa hangganan, at umiiyak na nagmamakaawa, si Lu Zheng ba ay maglalakas loob na huwag buksan ang pinto? Maglalakas loob ba siya sa harap ng pandaigdigang live broadcast na nakatingin sa mga inosenteng tao na pinupunit ng mga yaksa? Hindi ba siya ang tagapagligtas? Gusto kong makita ang tagapagligtas na ito kung gaano siya ka-stress. gawin natin iyan. Ilabas agad ang pinakamataas na anunsyo ng Alliance. Sabihin sa lahat ng refugee, dakilang siya, ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Pumunta sila agad sa hangganan ng kanlurang hangganan. Susundin ko, mahal na pinuno, sa loob ng 3 araw, ang hangganan ng dakilang siya ay lulubog sa baha ng mga refugee.
Lu Feng, buksan ang pinto. Narinig mo ba? Tingnan mo ang mga taong nasa harap mo. Sila ay kapwa mo, sila ang huling mga nakaligtas na tao. Wala silang ginawang mali. Gusto lang nilang mabuhay, taglay mo ang kapangyarihan ng Diyos, taglay mo ang hindi masisirang hadlang, pero isinasara mo sila sa labas. Hinihintay na lamunin sila ng mga yaksa. Anong klaseng tagapagligtas ka? Isa kang walang pusong berdugo, tingnan ninyo, mga tao sa buong mundo. Ito ang mukha ng Daxia, ito si Lu Zheng na inyong hinahangaan. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang mga kababayan. Ang Daxia ay ang salarin ng buong planeta. Buksan ang pinto, buksan, bilisan mo, buksan. Bakit kayo lang ang mabubuhay? At kami ay mamamatay. Hindi ito patas. Nakakadiri, ito ay blackmail. Noong pinilit nila ang 3 hari ng lupa, ngayon na mamamatay na sila. Biglang kamag-anak. Mga kapatid, huwag kayong magpabola. Ito ay plano ni Matsushita Izumi. Sila ang nagtulak sa mga refugee papunta rito. Huwag buksan ang pinto. Hindi natin magagawa. Ilagay sa panganib ang buhay ng 1.4 bilyong kababayan kapalit ng mga trader na ito. Nakikita mo ba? Ito ang mga taong itinapon. Matsushita Izumi, ikaw na nagtatago sa likod ng mga refugee, daga sa imburnal. Karapat-dapat ka bang magsalita ng humanidad? Sino ang gumawa ng peking account na nag-akusa kay Haring Lu ng pagnanakaw ng pondo? Ikaw, Matsushita Izumi. Sino ang nagudyok ng pandaigdigang boto upang patayin si Haring Lu? Ikaw pa rin, Matsushita Izumi. Kayo mismo ang nagtaboy sa tagapagtanggol. Binasag ang harang sa kanluran. Itinulak ang buong sangkatauhan sa impyerno. Ngayon, ginagamit ninyo ang inyong sariling ginawang trahedya at ginagawang kalasag ang mga inosente upang pilitin kaming magbukas. Nagpapanggap kayong tagapagligtas. Nagpapanggap kayong mabait. Kayo ay hindi karapat-dapat. Nakikita mo ba, Lu Zheng? Dumating na ang mga yaksa. Kung hindi ka magbubukas, mamamatay ang mga taong ito. Lahat ng dugo ay nasa iyo at ng Daxia. Gusto ninyong sumilong sa Daxia? Pwede, pero ang patakaran ko ay hindi tumatanggap ng may masamang hangarin. Patakaran? Lu Zheng, tingnan mo ang iyong paanan. Ay mga refugee na gutom na gutom. Ngayon, 2 lang ang pagpipilian mo. Buksan mo ang pinto at maging tagapagligtas, o isara ang pinto at maging makasalanan ng buong sangkatauhan. Wala kang karapatang magtakda ng patakaran. Ito ay isang shelter zone. Sa loob ng zone na ito, mayroong heart detecting array. Uulitin ko ang aking patakaran. Walang armas, may paggalang. Ang sino mang pumasok sa array na ito ay mabubuhay. Ngunit sino mang may dalang sandata o may masamang intensyon ay papatayin ng walang patawad. Sinta, nailagay na siya. Akala niya sa ganitong kalokohan ng bata ay makikilala ang kaaway at kaibigan. Nakakatawa ang kanyang pagka-inosente. Unang at ikalawang teams, makihalo ka agad sa karamihan. Tandaan ang inyong misyon. Basta makapasok kayo, iyon ay tagumpay. Opo. Salamat, Haring Lu. Naligtas na tayo. Sa wakas, naligtas na tayo. Diyos ko, si Lu Zheng, ang Diyos ng digmaan, ay ang tunay na tagapagtanggol ng sangkatauhan. Hindi. Imposible ito. Imposible ito. Ano itong mahika? Talagang imposible. Sariling kasalanan. Hindi mabubuhay. Maingay. Salamat, Diyos Lu, sa hindi pagpatay. Salamat sa iyong pagiging makatarungan. Nagkamali kami. Hindi kami dapat nakinig sa kanilang mga kasinungalingan. Sa buong buhay ko, ngayon lang nalaman kung sino ang tunay na tagapagtanggol na Diyos. Maraming salamat, Lu Zheng, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong mabuhay. Diyos ko. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Iyan ang Diyos. Isang ihip, bumaba ang kidlat, nilinis ang lahat ng masasamang espiritu. Tama ang hampas, napakagaling. Sa mga taong ito, dapat silang hampasin ng kidlat, maging ang abo, ay tinangay. Global livestream, live execution ng mga especially iya, napakalakas ng sampal sa mukha, parang narinig ko. Ang tunog ng pusong naduraj. Ang sarap. Kain ng 3 mangkok ng kanin. Tapos na. Lahat ay tapos na. Aking maingat na plano ng matagal. Bakit nangyari ito? Paano niya nakilala? Kung sino ang mga espiya? Imposible ito. Ito ay hindi kapangyarihan na kayang taglayin ng tao. Ito ang iyong ipinangako sa akin, walang anumang pagkakamali. Mahal na pinuno. Hindi ko inakala na si Lu Zheng.
Siya ay may ganoong kakayahang umabot sa langit. Hindi ko inakala na ako ay ang buong Blue Star Alliance, naging pinakamalaking tawanan sa buong mundo. Isang clown na para kay Luzing, pampersonal na pagtatanghal. Paano mo nagawang harap-harapan akong insultuhin ng ganito? Maghintay ka, kapag sumali na ako ngayon, sa dakilang lahi ng yaksha, ang unang ihahandog ay ikaw at ang iyong mapagmataas na. Ay, kasalanan ko. Mahal na pinuno, mangyaring bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Talagang gagawin ko babayaran ang aking pagkakamali. Umalis ka. Ayoko nang makita ang iyong nakakadiring mukha. Serena, ikaw itong munting sinta. Akala mo ba talaga na ako ay mamamatay para sa iyo? Mahal na Meizu, ang iyong tapat na lingkod Song Xiaquan lang ay sumunod na sa iyong utos. Ginulo ang Blue Star Alliance ng lubusan. Ngayon na ang oras para tuparin ang iyong pangako. Nabuksan ang spatial tunnel, sunduin ako patungo sa iyong banal na kaharian. Ako ay magiging iyong pinakamatalim na pangil. Hahaha. Akala ba ng munting sinta na makikipagtulungan ako sa inyong mga mas mababa pa sa alikabok na mga langgam makikipagtulungan? Karapat-dapat ka ba? Hindi, mahal na Meizu. Ipinangako mo sa akin. May kasunduan tayo. Kasunduan iyon ay isang laruan para sa alagang hayop. Laro lamang. Ikaw itong taong kumagat ng medyo masipag. Ngayon, tapos na ang laro. Mamatay ka na. Pinuno, pinakamataas na alerto ng banta. Kami ay nakita sa personal na base ng koordinasyon ng base ni nakita ang mataas na antas na lahi ng yaksha reaksyon ng enerhiya. I-block ang base. Hulihin ng buhay. Hulihin ng buhay. Song Xiaquan lang. Pahintulutan ng paggamit ng lahat ng paraan. Gusto kong makuha ang bawat lihim sa kanyang utak. Hukayin. Mahal na pinuno, kami may natagpuan kaming isang bagay. Mas mabuting tingnan mo mismo. Paano mo ako niloko? Anong kakampi? Anong tagapayo? Isa lang siyang matagal nang sumuko sa mga dayuhan, traidor ng planeta, Matsu, Shita, Senador. Bro, gusto ko kayong mula sa planetang ito, ganap na mawala. Ako ang tandang tanga sa buong mundo. Pinakamalaking katatawanan. Ako mismo ang nagtaboy sa tagapagtanggol ng kanlurang hangganan. Ibinigay ko ang buong kanlurang baybayin, ang buhay ng 10 milyong tao, bilang regalo sa mga yaksha. Dahil lang naniwala ako sa something na taong Sakura. Kamahalan. Ngayon, kunin ninyo si Matsushita Senro, yang masamang tao, huhusgahan ko siya. Kamahalan, ito ay isang pakana, isang malaking pakana, si Lu Zheng o. Tiyak na si Lu Zheng ang pagpapalayo sa atin. Gusto niya tayong magpatayan sa isa't isa. Maniwala kayo sa akin, ang mga dokumentong iyon ay peke lahat, ang boses na iyon, ang Qianmeiju na iyon ay gawa lang ng AI. Kamahalan, ang ating isang kaaway ay si Lu Zheng at ang mga yaksha. Tama ka, Matsushita. Ang ating kaaway ay ang mga yaksha, at ako, ang pinakamataas na pinuno ng Blue Star Alliance, ay pinapikit ng taong tulad mo at nakagawa ng hindi mapapatawad na pagkakamali. Opo, marunong ang kamahalan. Dapat nating agad na. Kaya, upang humingi ng tawad sa buong mundo, upang hugasan ang aking sariling karumihan, kailangang may isang tao na umako ng lahat ng kahihinatnan. Gusto kong makita ng buong mundo sa sarili nilang mga mata ang pagtataksil sa Blue Star, ang pagtataksil sa sangkatauhan. Ano ba ang kalalabasan? Kumonekta sa lahat ng channel sa buong mundo. I-on ang walang patid, interstellar broadcast. Ako mismo ang huhusga sa traidor na ito. Hari Lu, tingnan ninyo, noong nasa pulong ng alyansa, ang mga taong ito ay nagkaisa, kung paano kayo hiyain, kung paano kayo suron. Ako, si Chinshu, isa-isa, lahat ay naaalala ko. Ngayon ayos na. Dumating na ang ganti. Buti nga. Nag-aaway ang aso't pusa. Anong maganda dyan dati? Binigyan ko sila ng walang katapusang pagkakataon. Ngunit sila, bawat pagpili nila ay kayabangan at pagnanakaw. Ngayon, kahit maglumuhod sila at dumapa sa harap ko, huwag ninyong asahan na ako ay titingin pa sa kanila. Ang panonood sa kanilang mamatay ay isa ring pagsasanay. Makasugat lamang sa mga ordinaryong yaksha, hindi nito mapapatay sina Meiju at Kanglong. Ang ating mga sundalo ay parang nagpapakamatay kapag sumugod. Puno, tumakas na tayo. Ngayon, sumakay sa huling sasakyang pangkalawakan, makakarating tayo sa Antarctic Shelter. Kung huli pa, wala ng oras. Tumakas. Saan ako tatakas? Ang buong kanlurang rehiyon ay bumagsak na. Ang Antarctica ay malapit nang masira rin. Talagang nagkamali ako.
Mali ako. Alam kong mali talaga. Kung maaari, bigyan mo ako ng isang slot para makapasok sa hadlang ng Daksha. Ang buong Western Alliance ay sa iyo. Perang teknolohiya, lupa, lahat sa iyo. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Noong una, nag-away kami sa harap. Sino ang hamarang sa aming supply fleet? Ikaw, mas masahol pa sa isang maliit na cute. Ngayon gusto mong maging aso. Huli na. Sa ilalim ng ating Daksha, inilibing ang mga kaluluwang. Pinatay mo. Kahit basagin mo ang iyong ulo, hindi ka nila patatawarin. Magsalita ka naman. Ako ang pinuno ng Alliance. May halaga ako. Iligtas mo ako. Ang Western Alliance. Ngayon ay isang lugar na puno ng basurahan ng mga yaksha. Ano ang maiaalay mo sa akin? Tandaan mo, ako si Lu Zheng, hindi tumatanggap ng basura. Ang sarili mong ginawa, ikaw ang magbayad sa daan, patungong impyerno. Losing. Ikaw na malamig na halimaw. Nakatingin sa bilyong tao na mamatay, makakatanggap ka ng ganti. Nakalimutan mo na ikaw ay tao rin. Itaas ang inyong mga ulo. Ang mga taga-Daksha ay hindi nagligtas. Gusto nilang makita tayong kainin at ubusin ng mga yaksha. Papayag ba tayo? Punong pinuno. Hindi natin sila matatalo. Masyadong maraming halimaw sa labas. Dahil pinutol ng iba ang ating daan patungo sa buhay. Tayo na mismo ang papatay sa mga halimaw. Isuot ang inyong mga mecha. Kunin ang inyong mga armas. Ngayon, ipapakita ko sa buong mundo na ako si Serena ay hindi yuyuko sa mga demonyo. Lahat, atake, patayin sila. Sunog, gawing abo ang mga halimaw na ito. Hayaan ang mga taga-Daksha na buksan ang kanilang mga mata at makita na ang teknolohiya ng Western Alliance ang tunay na tagapagligtas. Punong leader, walang epekto ang energy cannon natin. Nasira ang armor. Tulong. Imposible. Ito ang pinaka-advanced na S-grade alloy ng Alliance. Paano nangyari na madurage na parang laruan? Kapit lang. Sinong umatras, babarilin ko. HMP. Top grade alloy. Kahit panghasa, ng kuko ng aming lahi ay hindi. Ang binti ko. Nasira ang commander mech. Unang grupo, ikalawang grupo. Takpan ng pag-alis ng leader. Mamatay ka, halimaw. Haha, tingnan ninyo ang mga metal na kahon ng mga taga-kanluran. Ang bobo, parang baboy, at ang tawag sa sarili ay hari ng teknolohiya. Para silang basurang bakal na walang kwenta. Nakakatawa. Hahaha, kung wala, ang kakaibang hadlang ng Daksha, ang mga taong ito ay nagtatago sa loob ng shell, parang karne na nasa sangkalan. Sirang pinto ito, hindi kayang tumagal ng kahit kalahating oras. Kayo, maghintay lang sa loob. Haha, kapag bumukas ang pinto ang buong underground fortress, ay magiging imbakan ng pagkain ng Night Raider Army dilatang karne ng tao. Tulong. Pumasok ang mga halimaw. Tapos na. Lahat ay tapos na. Leader, ang unang hanggang ikalimang layer ng depensa ay lahat nasira. Ang Night Raider ay sumusulong sa core. 10 minuto na lang lalamunin na tayo. Bakit nangyari ito? Ang teknolohiya natin ay walang talo. Sandali. Bago mamatay ang unang leader, tila, nag-iwan siya ng sikretong alamat. Archive Room, pinakamataas na lihim na silid arkibo ng kalawakan. Dalhin mo ako doon agad. Mahal na leader. Ang archive room na iyon ay sara mula nang itatag ang Alliance. Nawala na ang password. Tumahimik ka, sinabi ng unang leader na mayroong Salvation Star map sa loob. Iyon ang huling pag-asa ng Western Alliance. Suportahan mo ako, dalhin mo ako doon. Nahanap na ang mapa ng kaligtasan. Nailigtas na ang ating Western Alliance. Kumpirmasyon ng pahintulot, binuksan ng top secret archive. Tagapagmana. Kapag nakita mo ang recording na ito, ibig sabihin, ang alyansa ay nasa bingit na ng pagkawasak. Unang henerasyon na Ginoo. Pakiusap, sabihin mo sa akin agad, nasaan ang mapa ng kaligtasan? Ang tribo ng Yaksa ay sumalakay na. Kung mahuli pa, wala ng oras. Wala talagang mapa ng kaligtasan. Ang tunay na tagapagligtas ay laging nasa ating tabi, kung hindi dahil sa Diyos digmaan ng Great siya,
Si Lu Zheng ang sumagip, ang Blue Star ay naging abo na sana. Sa nakaraang 300 taon, ang Western Alliance kaya naging payapa at maunlad, at ang maliit na V ay nagbigay ng kasaganaan. Dahil kay Haring Lu, ang hadlang na nagprotekta sa atin. Imposible to. Tandaan, ang kaunlaran ng Western Alliance ay biyaya ni Haring Lu. Anuman ang mangyari sa hinaharap, huwag kailanman makipag-away sa Great Xia. At higit sa lahat, huwag magkaroon ng kahit katiting na kawalang galang kay Haring Lu. Kung hindi, kapag nawala ang hadlang, ang Western Alliance ay tiyak na mapapahamak magpakailanman. Kaya pala hindi siya peste na sumisipsip ng dugo, siya ang sumusuporta sa buong Blue Star, ang haligi ng network ng depensa. At ako mismo ang bumagsak sa halijing ito. Hahaha, inalis ko ang tagapagtanggol ng buong sangkatauhan, ang Diyos na tagapag-ingat, ang aking sarili, na rebulto ay binaligtad ko, mali ako ay isang tanga, ako ay isang makasalanan magpakailanman. Hindi ko pwedeng hayaan, ang lahi ng Western Alliance, na tuluyang mawala, dapat akong magbayad pinsala. Kung marinig mo ang salitang ito, ibig sabihin, ang alyansa ay nasa punto na ng buhay o kamatayan na huling sandali. Ito ang aking lihim na itinayo na pang-isahang gamit na quantum leap capsule na nakatago sa ikatlong palapag sa ilalim ng archive room. Kaya nitong lumampas sa lahat ng demonyong hadlang, diretso sa labas ng hadlang ng Great Xia sa kanlurang hangganan. Ito ang aming huling paraan para humingi ng tulong. May pag-asa na tayo. Bilis! Pumunta na tayo ngayon, i-activate ang jump pod, pumunta sa Daksha para hanapin si Luwang. Terra, bigyan mo ako ng isang set ng pinakamagaspang na puting damit ng sibilyan. Bilisan, mahal na pinuno. Ano ang gagawin mo? Pumunta upang humingi ng tawad sa tunay na Diyos na pinalayas natin. Huwag maniwala sa kanyang kasinungalingan. Sa loob ng 300 taon, ang ating Daksha nagbuhos ng napakaraming dugo para magkaroon sila ng kapayapaan. Pero paano nila tayo binayaran? Naniwala sa mga mapanlinlang na salita ni Song Xiaquan lang. Pinutol ang ating supply ng pagkain. Inalis ang ating depensa. Ang mga walang utang na loob na ito. Ang kasalukuyang kapalaran ay karapat-dapat sa kanila. Luwang. Ako ay nagkamali. Pakisuyo sa ngalan ng pagiging kapwa-tao. Iligtas mo kami bilang kapwa-tao. Kayo, mga tao ng kanlurang hangganan, nag-enjoy ng 300 taon, panahon ng kapayapaan at kaunlaran. Naisip ba ninyo, ang mga sundalo ng ating Daksya, sa dagat ng dugo at bundok ng bangkay sa hangganan, dumating ang krisis. Hindi ninyo naisip na labanan ang panlabas na kaaway. Pinutol ninyo ang supply ng Daksya. Ang mapait na bunga ay itinanim ninyo mismo. Ang buhay at kamatayan ng kanlurang hangganan. Dapat kayo ang may pananagutan. Wala itong kinalaman sa akin, Lu Zheng. Wala itong kinalaman sa Daksya. Luwang. Palakasin ang seguridad. Kung maglakas loob kayong lumapit sa hangganan kahit isang hakbang, hindi na kailangan ng pag-aproba. Diretsong magpaputok. Ha. Ito ang magnetic field ng buhay ng tao. Masarap na enerhiya ng buhay. Talagang masarap. Kapangyarihan. Naramdaman ko ang walang hanggan na kapangyarihan. Ang planetang ito ay sasailalim sa akin, sa ilalim ng paa ng lahi ng Yasha. Changlong? Mga langgam ng kanlurang hangganan, bagamat masarap. Ngunit napakakaunti pa rin ang bilang. Ang tunay na mataba at masarap na biktima ay nasa silangan pa. Daksha. Ang pinakamalaki sa Blue Star, lugar kung saan matatagpuan ang magnetic field ng buhay. Kapag nilamon ko ang lugar na ito, makakabreak ako, ang tanikala ng mundong ito. Ano pa ang hinihintay? Itong sirang hadlang ay dapat nang mawala.
Mga anak ng Daksya, gamitin ko ang inyong pananampalataya. Harapin ang labanan. Pumila at sumulong 72 pagbabago ng lupa. Gumawa ng ambon. Ang dalawang halimaw na iyon, akala nila na inom ang magnetic field ng buhay, makakapag-ugnay sa mas mataas na dimensyon, nakakakita ng lahat. Sa harap ng Daksya daw, gagawin ko silang maging bulag muna. Pero ang mga tao sa kanluran, Sinabi ko na, ang pinoprotektahan ko ay ang bilyon-bilyong nilalang na ito. Gawing sundalo ang mga butil. Ang sining ng pagbabago ng anyo. Napakaraming mga kopya. ano ang gagawin nila? Tipunin ang natitirang mga tao sa kanluran. Protektahan sila hanggang sa huli. Hintayin ninyo akong patayin ang dalawang halimaw na iyon. At humanap para sa kanila ng isang lugar upang manirahan at mabuhay. Ang sisidlan ng siyam na estado. Pinipigilan ang siyam na estado. Ang pinagmulan ng bughaw na bituin. Hindi dapat hawakan ng mga kaaway. Ilock ang enerhiya ng core ng lupa. Ngayon, huwag hayaang tumagas kahit isang piraso ng pinagmulan kung may demonyong magtatangka na nakawin, patayin sa lugar. Ngayon, gagamitin ko ang Daksya, ang formasyon ng nagkakaisang kalooban ng milyon-milyon. Patayin ang mga demonyong tulad ninyo. Hahaha, sumigaw ka. Umungol ng todo. Kayo, grupo ng mga tangang nag-iisip na matalino. Ang isang iyon na, itinuring ninyong Diyos at sinamba. Ngunit kayo mismo, itinaboy gamit ang inyong sariling mga kamay. Ang duwag na si Luzing. Hindi siya darating. Maging masunurin kayong magiging pagkain para sa lahi ng yaksa. Ha 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 ha. Lunukin sila. Walang maiwan. Mali ako. Talagang mali ako. Losing, talaga bang, itinakwil mo kami? Ito ba ang aming parusa ng ating pagmamataas? Sinabi ng hari, kainin ng babaeng ito. Makukuha ang pinakamataas na antas ng magnetic field ng buhay. Lu Feng. Ito. Ang amoy na ito. Losing. Paano nangyari iyan? Ang kanyang kapangyarihan. Paano naging napakalakas? Ito ay hindi ang sarili niyang kapangyarihan. Ang gusto ninyo sa kanlurang hangganan ay kalayaan at kasaganaan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Divine exorcism. Vin. Ginoong Lu. Nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Pakiusap sa inyo, iligtas mo kami. Kung sisang-ayon ka lang, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Kayamanan at kapangyarihan, ang buong Western Alliance, ay sa iyo. Hindi ka karapat-dapat, Kang Long Pearl. 300 taon na ang nakalipas. Kaya ko kayong pigilan sa kailaliman. Ngayon, sa tulong ng nagkakaisang kapang-irihan ng Daksya, kaya ko kayong lipulin at hindi na muling mabuhay. Ako. Maging ang buong, mataas na opisyal ng Alliance. Ay hindi man lang, karapat-dapat na tingnan siya, kahit isang saglit. Kami. Ay lubusang iniwan ng Diyos. Ha ha ha. Losing. Gaano ka man kalakas? Isa ka lang.
Pumunta siya rito nag-iisa upang mamatay. Talagang pinapaboran ako ng langit. Ngayon, mag-ayos tayo ng mga lumang sama ng loob at bagong galit. Losing. Ikaw ay nakakaawa. Akala mo, ikaw pa rin ba ang Diyos na walang kapantay noon? Hahaha, nilamon na namin ang 70% ng magnetic field ng buhay dito sa kanluran. Kami ngayon ay hindi na katulad dati. Hindi lang Western Alliance ang mabubura sa Blue Star, kundi pati ang tinatawag mong tagapagtanggol ng Daxia ay mamamatay ng walang libingan. Hehehe, Lu Feng, Lu Zheng, buti na lang dumating ka, patayin ka, at kami mismo ang kukuha ng libro ng buhay at kamatayan, at ang mapa ng bundok at dagat. Kapag nagawa iyon ang buong Blue Star ay magiging duyan ng high-dimensional sacred race, at lubusang mapapasa kamay namin. Maingay. Sword, Kome. Halimaw. Sa 300 taon na ito, pinabayaan ko kayong mabuhay. Ngayon, gamit ang pananampalataya ng mga tao ng Daxia, lubusan kong wawakasan ang inyong kasamaan. Xuan Yuan Sword. May ganoon pala siyang lakas. Hahaha, losing. 300 taon na, iyan na lang ba ang kaya mong gawin? Parang gasgas lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Lu Feng. Tikman mo itong lasa ng 1,000 kaluluwang kumakain ng buto. Dan Fu Shu. Huwag mo nang patagalin pa. Gamitin mo ang isang iyon. Durogin mo siya ng lubusan. Umalis ka na. Ikaw na nakakasagabal Diyos ng Daxia. Nasugatan siya. Talagang nasugatan siya. Hahaha, dumudugo ang Diyos. Patayin siya, kunin ang kanyang pinagmulan. Nilamon ang napakaraming nilalang. Ang kapangyarihang ito. May kaunting bisa nga. Subalit, hindi pa ito sapat. Paggapos, pagsabog ng apoy, pagpigil sa tubig. Walang kalaban-laban. Lu Zheng, ang iyong kaluluwa ay akin na. Pagnanakaw ng kaluluwa. Hahaha, losing. Ang iyong alamat ay nagtatapos dito. Ang bughaw na planeta ay magiging pastulan ng ating mataas na dimensyong banal na lahi. Kainin ito, kainin ito. Kainin ng Diyos. Tatlong-daang taon. Para sa mababaw na kapayapaang ito, paulit-ulit akong nagtimpi. Ngunit ngayon, nakita ko, ang mga kaibig-ibig na ito ay walang karapatan mamuhay sa ilalim ng aking mga bituin.
Ipagtanggol ang landas. Ipagtanggol ang landas. Isakripisyo ang sarili para sa landas. Ano naman? Sa likod ko ay ang bansang Huaxia, ang pinakamataas na pananampalataya ng 1.4 bilyong mamamayan. Pinagmulan ng Dao at kapangyarihan isang hininga na nagiging 3 dalisay, libu-libong pagkakatawang tao, libu-libong anyo. Mga anak ng bansang Si, ginagamit ang inyong pananampalataya upang lipulin ang kasamaan. Ano ba yang bagay na iyan? Imposible. Malinaw na malubha kang nasugatan. Ang iyong lakas. Paano magiging walang katapusan? Sa utos ng bansang Si, lipulin ang kasamaan, lipulin ang kasamaan. Luzing, paano mo nagawang sirain ang aking plano? Makikipaglaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Kahit na ikompromiso ko ang aking pinagmulan. Ngayon ay kukunin kitang kasama sa kamatayan. Lalabas ang mga life-bound orb. Mukhang ang inyong kakayahan ay hanggang dito na lang. Munting sining at mga has sa harap ng ortodoksi ng dakilang siya, magpapakitang gilas sa harap ng eksperto. Bumalik na sa pwesto ang star map. Paano ito mangyayari? Paano siya magkakaroon ng ganyang kapangyarihan? Kayong mga demonyo, naglakas loob na guluhin ang dakilang siya. Maliit na magnanakaw, narito na ang iyong lolo Kinky. Ikaw talaga, nagising ang dakilang siya, ang tunay na espiritu sa mitolohiya. Imposible ito, talagang imposible ito. Hindi ito totoo. Tapos na tayo. Panginoon, ang dalawang halimaw na ito ay umaasa lamang sa paglunok sa kanlurang lupain, ang malawak na magnetic field ng buhay, kaya't sila ay nakaligtas ng bahagya. Ang lahat ng pinagmulan ng kanilang kapangyarihan ay nasa loob ng demonyong orb. Kapag nawasak ang dalawang core na iyon, ang kanilang mapanlinlang na, malawak na kapangyarihan ay magiging mahina. Kasinungalingan. Ito ay sumipsip. Ang magnetic field ng bilyon-bilyong nilalang. Walang sino man ang makakasira nito. Luzing, kung may tapang ka, lumapit ka. Kahit mamatay, isasama kita sa aking pagkamatay. Tulungan mo ako. I-lock siya saglit. Zombie. Ang sakit ng ulo ko. Mamatay. Apoy ng San May. Ang magnetic field ng buhay ko. Losing. Pinatay mo ako, ang matriarch ng Sirius Galaxy. Hinding-hindi ka nito pakakawalan. Peke na nagnakaw ng pinagmulan ng Blue Planet at nangangahas kang tumahol sa harap ko. Ngayon, gagamitin ang dugo mo, alien na hayop, bilang alay sa katotohanan ng Great Xia Kingdom. Patay na. Pinatay lang ang Kang Long siya, nilunok pa niya ang Long Yuan. Luzang. Sandali ka lang. Ang high-dimensional na insekto ay talagang hindi ka nito pakakawalan. Gusto mong tumakas?
Ang blue planet na ito ay ang blue planet ng Great Xia Kingdom, ang kapangyarihang magbigay buhay at kamatayan. Paano papayagan ang isang alien na hayop na magpasiya ang aklat ng buhay at kamatayan ng tao? Pag-alis ng batas. Mga espiritu ng bayani, makinig. Ang demonyong ito, dapin. Lu Zeng, nahuli ka pa rin ng isang hakbang. Nakaligtas ako. Kayo ang mga alamat na ang 10 hari ng impyerno. Lu Feng, ikaw na baliw. Nagagawa mong pakilusin ang buong blue planet ng batas ng buhay at kamatayan. Ang liwanag ng butil ng bigas ay nangangahas makisalamuha sa araw at buwan. Ang utang na dugo ng 300 taon, ngayon ay dumating na sa wakas ang oras ng paghuhusga. Ang Meizu ay nagdulot ng kaguluhan sa Blue Planet sa loob ng 300 taon. Nilamon ang bilyong nilalang sa kanlurang rehiyon. Ang utang na dugong ito, masamang masama. Hindi kayang ipaglaban ng langit at lupa. Pakiusap ngayon humihingi ng tawad. Uli na. Tis Lu Zeng, pinatay mo ako, ano naman? Ang wormhole ay malapit ng mabuo. Tiyak na mamamatay ka. Ang lupain ng Blue Planet paano hahayaan ang mga high-dimensional na demonyong dumikit. Selyo, ang Stargate. Ang Yaksha ay napuksa na. Ang wormhole ay naselyuhan na. Mula ngayon, ang Blue Planet ay wala ng panlabas na panganib. Lumiwanag na ang langit. Patay na ang halimaw. Napakaganda. Hanggat buhay ako pa rin ang kataas-taasang komandante ng alyansa. Ang Luna ito ay malakas, pero kailangan pa ring sumunod sa mga patakaran ng alyansa. Lu Zeng, may nagawa kang mabuti sa pagprotekta sa Blue Planet. Magaling ang pagpatay mo sa demonyong hari. Ang awayan ng iyong pagtakas noon. Maaari kong kalimutan ang nakaraan. Baliw ba ang babaeng ito? Iyon ang pumatay sa Diyos ng lahi ng Yaksha. Nangangahas pa siyang gamitin ang tono na ito. Gusto ba niya tayong lahat patayin? Dahil sa iyong malaking nagawa sa pagkakataong ito, pinapayagan kitang bumalik sa alyansa. Maaari kang maging aking personal na tagapagtanggol. Maaari ko pang ibigay sa iyo mas mataas na biyaya. Ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanlurang rehiyon. Ang katangahang at kasakimang ito, talagang hindi nagbago, Selena. Ipinagbili mo ang planeta para sa iyong sariling interes. Ninakawan mo ang pondo ng militar. Inusig mo ang tapat at pinatay ang 30 milyong tao hanggang sa ganitong sitwasyon. Hindi ka pa rin nagsisisi. Insa, Walang galang. Ano ka ba? Nangangahas kang tawagin ang pangalan ng iyong komandante. Ito ay pagtataksil sa planeta. kayo. Sino ang may reklamo? Haring Lu, maawa ka. Kaming lahat ay pinilit ng babaeng iyon na baliw. Sana matagal na naming hinihintay ang pamamahala ng Daxia. Oo, tama. Si Serena ay dapat mamatay. Handang ibigay namin ang lahat ng kapangyarihan. Hiling lang namin ang awa ni Haring Lu. Mga hamak na nagpapanggap. Ang patayin sila ay marumi ang kamay. Simula ngayon, ang natitirang mga lupain at yaman ng bughaw na planeta ay isa sa ilalim lahat sa Daxia. Sino mang may pagtutol ay magkakasala tulad ni Serena. Walang patawad, patay. Kinshu, dalhin mo ang iyong mga tao para kunin ang kanlurang guho. Ipinag-uutos, Haring Lu. Ang una at ikalawang interstellar fleet ay dumating na lahat. Medikal na tropa, engineering corps, at supply convoy ay nasa pwesto na. Isagawa ayon sa plano. Utos, hatiin ang medikal na grupo sa 10. Pumunta agad sa bawat pangunahing kanlungan. Gamutin ang mga sugatan. Unahin ang mga bata at malubhang sugatan. Ang engineering corps ay magtayo agad ng pansamantalang silungan at istasyon ng malinis na tubig. Ang supply corps ay mamahaji ng high-energy nutrient paste at mga gamit pampainit. Opo, ang lupaing ito na winasak ng Yaksha ay sa wakas nakatanggap ng tunay na kaayusan at pag-asa. Salamat, Haring Lu. Sa pagligtas sa nagbabagang sitwasyon, iniligtas mo ang buong bughaw na planeta. Ito ay aking responsibilidad sa pagbabantay sa Interstellar sa loob ng 300 taon. Ngayon, ang kanluran ay sumuko na. Ang lumang alyansa ay tuluyang bumagsak. Ngunit ang bughaw na planeta ay marami pang kailangan. Panloob na problema at panlabas na banta ay hindi pa ganap na nalulutas. Nakikiusap kami, Haring Lu. Nakikiusap kami, Haring Lu. Tulungan mo kaming itayong muli ang aming tahanan.
Ibalik sa buong sangkatauhan ang tunay na makalangit na panahon. Simula ngayon, ang panahon ng lumang alyansa ay tuluyang natapos. Nagkakaisa lahat. Itinalaga si Luzing bilang pinakamataas na tagapagtanggol ng bughaw na planeta. Mabuti. Mabuti. Simula ngayon, lahat ng mamamayan ng bughaw na planeta ay dapat alalahanin ang biyaya ni Haring Lu. Kung sino mang magtaksil sa salita at gawa, gamit ang pangalan ng templo upang mangolekta ng pera at apihin ang mga tao, ay papatayin ng walang awa. Tatlong daang taon. Sa wakas ay hindi nasayang. Mataas na dimensyong sibilisasyon, sa wakas, ay hindi na makapagpigil. Nakita ang mababang dimensional na nilalang na si Luzing. Nagbantay sa Blue Planet sa loob ng 300 taon. Pinatigil ang yaksha na kaguluhan. Ibinago ang kaayusan ng planeta. Natupad ang misyon. Ngayon, itinalaga ka bilang tagapangalaga ng Blue Planet sa kalawakan. Pinapayagan ng pag-access sa pangunahing network ng mataas na dimensional na insekto. Agad na umakyat, tumalon sa mataas na dimensional na antas. Magbahagi ng walang hanggang buhay. Haring Lu, hindi ka maaaring umalis. Ang Blue Planet ay hindi maaaring mawalan sa iyo. Pakiusap, huwag kang umalis. Hindi ka namin mawawala. Haring Lu, manatili ka. Hindi. Hindi ito pag-akyat. Ito ay isang bitag ng mataas na dimensional na sibilisasyon. Gusto nilang dalhin si General Lu palayo sa Blue Planet. Pag-akyat. Ito ay isang taktika lamang upang ilayo ako. Kapag umalis ako, sisimulan ninyo ang programa ng paglilinis ng planeta, buburahin ang lahat ng buhay sa planetang ito. Paano mo nalaman ang sekreto ng pangunahing network? Binantayan ko ang planetang ito sa loob ng 300 taon. Hindi para maging asong bantay ninyo. Kung gusto kong umalis, aalis ako. Kung gusto kong manatili, mananatili ako. Wala kayong karapatang mag-utos. Walang galang. Mababang dimensional na langgam. Paano ninyo nilalabanan ang kalooban ng mataas na dimensyon? Inyong pinangangasiwaan ang batas ng Blue Planet. Kinokontrol ang kapangyarihan ng mga kaluluwa. Matagal nang ginulo ang kaayusan ng mababang dimensyon. Kung hindi kayo kusang aakyat sa hagdan, sisimulan ang programa ng pag-restart ng planeta. Gagawin ng Blue Planet na alikabok ng kalawakan. Parusa ng langit. Sige, halika. Ako, si Luzing, ay tatanggap. Gusto kong makita. Kung mas malakas ang inyong programa sa paglilinis o ang aking 300 taon na protektahan ang bilyong nilalang mas matatag na kalooban. Haring Lu, ikaw ang aming tagapagligtas. Ang buhay ko ay iniligtas ni Haring Lu. Sino man ang gumalaw kay Haring Lu, dadaan muna sa aking bangkay. Noong una si Haring Lu ang nagligtas sa amin mula sa bibig ng yaksha. Ngayon, oras na para protektahan siya. Haring Lu, pakiusap, kailangan mong manatiling matatag. Lahat ng sundalo, makinig. I-charge ang lahat ng armas. Kahit hanggang sa huling tao. Protektahan si Haring Lu. Protektahan si Haring Lu at ang Blue Planet. Tapos na ang oras. Ang mababang dimensional na nilalang ay sumuwi sa utos. Itinuring na virus ng sistema. Simulan ng programa ng pag-restart ng planeta. Isagawa ang pagbura. Buksan ang pandaigdigang proteksyon sa kalawakan.
Salamat sa inyong lahat. Lahat ng mamamayan ng Blue Planet, makinig. Pahiramin ako ng inyong pananampalataya at lakas ng loob. Protektahan si Haring Lu. Mga insekto ng mataas na dimensyon, gusto mong sirain ang aking Blue Planet? Dumaan ka muna sa bangkay ko. Imposible. Na kaya mong sirain ang batas ng mataas na dimensyon? Uulitin ko. Ang usapin ng Blue Planet, ako na ang bahala. Kung kayo ay manghimasok muli, huwag ninyo akong sisihin. Kung susugurin ko ang inyong main network sa mataas na dimensyon at wawasakin ko ang inyong pugad ng mga insekto. Ang 10 taon na ito ay ang Blue Planet sa nakaraang 300 taon. Ang pinakatahimik na 10 taon. Walang halimaw. Walang digmaan. Walang tagutom. Walang nagnanakaw sa daan, bukas ang pinto sa gabi. Noon, sa panaginip hindi man lang namin pinangarap. Ngayon, natupad na talaga. Lahat ng ito ay dahil sa sakripisyo ni Haring Lu. 10 taon na. Nakapagsanib ako ng 10 bilyong kapangyarihan ng pananampalataya. Ang aking enerhiya ay napakalayo ng lampas sa limitasyon ng Blue Planet. Kung hindi ako aalis ngayon, ang tumatagas na enerhiya ay sisira sa planetang ito na aking binantayan sa loob ng 300 taon. Ginoong Lu Feng. Nagbantay sa Blue Planet sa loob ng 300 taon. Pinatahimik ang malaking sakuna. Lumikha ng isang panahon ng kasaganaan. Hindi masukat ang kanyang kabutihan. Lahat ng mundo ay iginagalang siya. Ngayon, sa utos ng High Dimensional Council, muli naming ibinababa ang hagdan patungo sa langit. Taos pusong inaanyayahan ng inyong kamahalan na umakyat sa mas mataas na dimensyon upang pamahalaan ang Interstellar Guardian Temple at pangasiwaan ang kaayusan ng mababang dimensyon. Ako, si Zhao Kuo, ay nagpapaalam kay Haring Lu. Kaming lahat ay nagpapaalam kay Haring Lu. Haring Lu. Ngayon ang Blue Planet ay payapa at maunlad. Ang sangkatauhan ay mayroon ng kakayahang protektahan ang sarili. Dapat ka nang pumunta at makakita ng mas malawak na mundo. Ang Blue Planet na ito, mula ngayon ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ito ang kontrol ng pangunahing batas ng Blue Planet at ang iniwan ko ay isang proteksyong kaisipan para sa planeta na magpapanatili sa Blue Planet na ligtas sa loob ng 100 taon. Ako, si Chinshu, ay hindi magtatraidor sa tiwala ni Haring Lu. Chinshu, ipinapangako kong ipagtatanggol ang Blue Planet kahit mamatay ako. Bumalik po kayo, ha? Maalala ka naming magpakailanman. Ako si Lu Zheng, ang Interstellar War God. Ngayon, aakyat ako sa mas mataas na dimensyon. Ang Great Xia Kingdom ay nasa panganib. Ang Blue Planet ay nasa panganib. Tiyak na gigibain ko ang kalawakan at babalik muli upang protektahan ang sangkatauhan, magpakailanman, hindi magbabago.